Hello mga besties! Kumusta kayo? Ayan, so for today's video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga naging experience ko while using SPayLater ng Shopee. And sa video din natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-compute ang interest rate ng Buy Now, Pay Later ng Shopee. So kung interesado kayo, just keep on watching. So ito na nga besties. May nagtanong kasi sa akin kung kailan daw ba natin babayaran yung in-order natin sa Shopee via SPayLater. Kung this month ba siya papasok sa ating bayarin or sa next month. Yung sasabihin ko sa inyo ngayon, besties, is based lang din sa naging experience ko while using SPayLater ng Shopee. So, may flash ako na picture dito sa screen. So, kung makikita ninyo, wala pa siyang nakalagay na amount to pay, diba? So, kung dumating yung parcel ninyo at wala pang nakalagay na amount to pay dyan sa bandang yan, malamang na mai-add siya doon sa paparating mong due date. Pero, once na kapag dumating yung order mo, tapos meron nang nakalagay na amount to pay sa portion na yan, malamang na itong parcel mo na dumating is magfo-fall pa siya doon sa sunod na due date mo. Pero wag kayong mag-alala, besties, kasi makikita nyo rin sa inyong Shopee application kung ilan ba yung magiging bayarin nyo sa paparating ninyong due date. So, ngayon naman, pumunta tayo sa topic na medyo madugo. Ayan. So, ituturo ko sa inyo kung paano natin mako-compute yung interest rate ng SPayLater kapag tayo ay o-order. So, meron tatlong pagpipilian kung gagamit ka ng SPayLater. Ito yung Buy Now, Pay Later, installment 2 times, at saka yung installment 3 times. For example, pumili kayo ng isang item. For example, yung nakikita nyo sa picture, nakikita nyo dyan yung total amount to pay. So, in this scenario, meron tayong total amount to pay na 429. Tapos, i-click nyo lang yung payment option, tapos piliin ninyo yung SPayLater. So, kung makikita ninyo dyan, meron siyang 3.95% na interest rate. So, paano natin yun nakukompute ngayon? Ang mangyayari is, yung total amount, which is 429, ita-times natin siya sa 3.95%. So, andito yung example natin, Bessie. So, kanina, nag-try tayo na umorder no, ng isang item which is yung total amount to pay niya is 429. So, ngayon, itatry natin i-compute siya ng Buy Now, Pay Later. So, 429 times 3.95 or 0.0395, ang kalalabasan niya is 16.95. So ngayon, yung total amount to pay natin na 429, idadagdag lang natin yung 16.95. So ngayon, ang total na babayaran natin is 445.95 na kailangan nating bayaran by the next month. At ngayon naman, yung installment 2 times or 2 months yung ating i-compute. Ganon din, Bessie, yung total amount to pay, which is 429. Ita-times natin siya sa 3.95%. So, ang answer niya is 16.95. Tapos, itong 16.95, ita-times natin siya sa 2 dahil nga 2 months ang ating pinili na installment. Which is, ang answer doon is magiging 33.9. So, yung 33.9 na yan, i-add natin siya doon sa total payment na 429. So, ngayon ang kakalabasan nun is 462.9. And then, yung 462.9, i-divide natin siya ng 2 months dahil nga 2 months yung ating pinili. Ang magiging sagot doon is 231.45 na kailangan nating bayaran sa loob ng or kada 2 buwan. So ngayon naman, itong installment 3 times yung ating i-compute. So ganun din, yung total amount to pay na 429, ito times natin siya sa 3.95%. Tapos yung kakalabasan niya is 16.95. Ngayon, ito times natin siya sa 3 months dahil 3 buwan nga yung pinili natin na installment. So, magiging sagot doon is 50.85. Tapos, yung 429 na total payment, i-add natin o idadagdag natin yung 50.85. So, ang kalalabasan nun is 479.85. So, yung 479.85 na yan, i-divide natin siya ng 3 dahil 3 months nga ang ating napili. So, ngayon,
ang magiging sagot doon is 159.95 yung kailangan nating bayaran every due date natin sa loob ng 3 buwan. So, kung mapapansin ninyo habang tumatagal yung ating bayarin or kung habang pinipili natin yung mas matagal na pagbayad, mas lumalaki din yung kanilang interest rate. So, depende po sa inyo kung ilang buwan yung pipiliin ninyo na installment para sa inyong o-orderin na item. Ayan, so dito na natapos yung ating video for today. Sana nakatulong sa inyo. Then sana nakakuha kayo ng idea kung paano tayo magbabayad ng ating, or kung paano tayo magpo-compute ng ating SPay later. Para nang sa ganon is hindi na tayo mahirapan. Ilang months ba yung ating pipiliin, diba? So hope you like this video, beshies, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong update sa aming uploads. And beshies, bye!